Si J at si P. Oras na para pumasok ang mga estudyante sa paaralan. Magandang umaga po, teacher. Pagbati ni J kay Teacher Jo. Magandang umaga rin sa iyo, J. Masiglang pagbati rin ni Teacher Jo. Si J ay palaging maagang pumapasok sa paaralan. Kompleto ang kanyang uniforme at palagi niyang suot ang kanyang ID. Sinisigurado rin niya na bago siya makapasok ng paaralan ay nakakain, nakaligo at nakaayos lahat ng mga gagamitin niya sa eskwelahan. Nagsimula na ang kanilang unang pagsasama-sama o klase. Pero kakarating pa lang ni P. Napansin rin ni Teacher Jo na hindi nito suot ang kanyang ID. P, nasaan ang iyong ID? Ang tanong ni Teacher Jo. Naiwanan ko po ang aking ID. Tapat na sagot ni P kay Teacher Jo. Salamat sa pagsasabi sa akin ng totoo na ito ay iyong naiwan sa bahay. Pero sa susunod ay dapat suot mo ng iyong ID dahil isa ito sa mga alintuntunin sa paaralan. Ang pagpapaliwanag ni Teacher Jo. Umupo na si P sa kanyang upuan. Kaya nagpatuloy na muli si Teacher Jo sa pagtuturo para sa kanilang unang pagsasama-sama. Tahimik at masigla na nakikinig si Jay sa tinuturo ni Teacher Jo. Hindi niya hinaharot ang kanyang katabi. Habang si P naman ay hindi nakikinig kay Teacher Jo. Bagkus ito ay nakikipagkwentuhan sa kanyang katabi. Pagkatapos ng kanilang unang pagsasama-sama, ay oras naman ng kanilang unang gawain. Maayos at kumpleto na nakahanda ang gamit ni J. Habang si P naman ay magulo ang gamit, kaya hindi niya makita ang kanyang lapis. Dahil dyan, pinahiram ni J si P ng kanyang lapis at tambura. Pagkatapos ng unang gawain, ay oras na ng kanilang pangalawang pagsasama-sama. Ngayon ay tatawag si Teacher Jo para sagutin ang mga katanungan niya. J at P, maaari niyo bang sagutin ang aking katanungan? Pagtawag ni Teacher Jo kay J at P. Dahil nakikinig ng maigi si J sa tinuturo ni Teacher Jo, ay nasagot niya ito agad. Kaya naman binigyan siya ng star ni Teacher Jo. Wow! Yay! Hindi naman nakasagot si P sa tanong ni Teacher Jo dahil ito ay nakikipaglaro lang. Kung kaya, hindi ito nakatanggap ng star mula kay Teacher Jo. Pagkatapos ng pangalawang pagsasama-sama, ay oras na ng kanilang pagkain. Pagkakain ni J, ay agad niya rin ito iniligpit. Habang si P naman ay hindi iniligpit agad ang pinagkainan nito. Kung kaya naman, natapon sa mga gamit niya yung iniinom niyang juice. Hala! Natapon ng iniinom ni P sa gamit niya. Pagkatapos ng oras ng pagkain, ngayon naman ay oras na ng kanilang pagpapahinga. Si J ay nagpapahinga para makakuha muli ng lakas. Habang si P naman ay pinili na laruin ang kanyang robot na laruan kaysa ito ay magpahinga. Mga bata,
tapos na ang ating pagpapahinga. Tara, oras na ng ating kwentuhan. Sabi ni Teacher Jo at binuklat ang kanyang malaking libro. Masigla na muli si Jay dahil siya ay nakapagpahinga. Kaya ito ay ganado na nakikinig sa ikinukwento ni Teacher Jo. Ngunit nanglalanta naman si P dahil hindi ito nakapagpahinga. Kaya kaysa makinig, siya ay nakatulog sa oras ng kwentuhan. Hay! Hanggang sa ikalawang gawain nila ay nanghihina pa rin si P. Habang ganado na ganado naman si Jay. Naging masigla lang muli si P nung oras na ng paglalaro. Takbo siya ng takbo kasama ang kanyang mga kalaro. Si Jay naman ay masayang naglalaro sa isang lugar at hindi tumatakbo. Bugs! Nadapa si P at nagkaroon siya ng sugat. Siya ay umiyak dahil sa sakit. Agad din siyang ginamot ni Teacher Jo at pinagsabihan na huwag na muli itong tatakbo kapag oras ng paglalaro. Pagkagamot kay P ay oras na ng pagliligpit. Nakita ni Jay na may sugat si P, kaya tinulungan niya ito sa pagliligpit. Salamat, Jay! Pagpapasalamat ni P kay Jay. Walang anuman yun, P! Sagot naman ni Jay. Napansin naman ni P na madaming star si Jay. Wow! Ang dami mo namang star! Gusto ko rin magkaroon ng madaming star! Manghang pagkasabi ni P. Diba, sabi ni Teacher Jo, para magkaroon ka ng madaming star, dapat sundin natin ang alituntunin sa paaralan at sa loob ng silid-aralan. Ayon kay Teacher Jo, ang mga alituntunin sa paaralan ay pumasok ng maaga, magsuot ng kumpletong uniforme, ingatan ang mga gamit, maging malinis, at pumila ng maayos. Tapos, ang alituntunin naman sa loob ng silid-aralan ay makinig sa guro, sumunod sa panuto, itaas ang kamay kung mayroong sasabihin, igalang ang sarili, kapwa at paaralan, maging mabait at magsabi ng totoo sa lahat ng oras. Pag ginawa mo ang mga ito, sigurado pagkakaroon ka ng star. Ito ang sabi ni Jay kay P. Salamat, Jay. Bukas sisiguraduhin ko na susundin ko ang mga alituntunit sa paaralan at sa loob ng silid-aralan. Ang sabi ni P kay Jay. Pumilat na ng maayos si Jay at si P kasama ang mga kaklase nito at sila ay umuwi na. Kinabukasan ay maaga nang pumasok si P at suot na rin niya ang kanyang ID. Masaya ako at maagahan na ngayong pumasok at suot mo pa ang iyong ID. Galak na sabi ni Teacher Jo. Inayos ko na rin po ang mga gamit ko bago pumasok sa paaralan. Pangako rin po at ako'y makikinig na sa mga tinuturo nyo at hindi na po ako magiging makulit. Ang pangako ni P kay Teacher Jo. Sobrang ikinagalak ni Teacher Jo ang sinabi ni P. Kaya naman binigyan niya ito ng star. Yay! Masaya
pinapalagi ni P ang kanyang star sa kanyang mga kaklase. Natuwa naman si J para kay P. Simula noon ay palagi na sinusunod ni P ang mga alintutunin sa paaralan at sa loob ng silid-aralan. At dito na nagtatapos ang kwento na si J at si P. Salamat!